Welcome back guys for our third part ng Do Cake Ube Mango The Making. Ito na guys, i-beat na natin yung egg whites. Add natin ng 1/2 cup of sugar. Antayin lang natin hanggang maging stable. Dapat ganito yung mukha niya guys, ang texture. At saka ilipat natin sa isang malinis na container. Ayan guys, dapat stable siya guys. Dapat hindi siya yung watery. Ganun, ganyan ang kanyang texture. And then next, i-beat na natin ang egg yolks. Oops, itaas ko pala dapat, nalimutan ko. So, egg yolks, i-beat natin siya from medium to high speed. Pag nag-change na yung color niya into pale white, pale yellow, pwede na nating idagdag ang oil. Anyway guys, yung lahat ng mga dried ingredients katulad ng cake flour, sugar, baking powder, and salt. Ayan na po guys. Naging pale yellow na siya. Ito po guys, ihalo natin lahat ng mga dried ingredients bago natin, and then i-mix natin. Haluin lang. Bago natin i-add doon sa ating egg yolk na butter. Ayan. So, pwede na natin ilagay. Okay guys, maliit to. Make sure mahina lang siya para hindi siya tatalsik. So, ayan, number 1. Sinet ko sa number 1 and then ibuhos nyo lang. Continuous. And then guys, dito nagamit pa ako ng 1 and 1/2 cup of water. Water po ang ginamit ko guys. Yung Sprite, yun po ang ginagamit ko sa mamon para maging fluffy siya. Gagawa rin ako ng separate video doon sa fluffy mamon ng Sweet Bites. So ganyan po guys. Is-scrape. O yun, meron pa pala. Yun, ilagay natin lahat yung flour. And then, add up na lang the rest of the water. Water. 1.5 cup lang po siya ng water. And, ayan, scrape natin yung gilid. Tulungan natin yung machine para kasi hindi naaabot ng whisker yung lahat ng flour. So, ganyan lang po, guys. Ang maging texture po nito guys, dapat is silky siya. Hindi watery guys. Kasi pag watery, hindi po tutubo ang ating cake. Hindi po siya spongy. So ganyan po guys. Make sure na hindi rin siya ma-overbeat. Tama lang yan. Dapat ganito po yung texture niya guys. And then we're ready for the next step. Ready na po tayo. Ihahalo natin yung egg yolk butter dito sa meringue. So, ganito po ang ginagawa ko kapag hinahalo ko. Hindi ko po yung dahan-dahan fold, napapagod po kasi ako doon. So, ang ginagawa ko, isang buhusan doon sa gilid. Ganyan po ang ginagawa ko. Isang buhusan, gilid-gilid. And then, scrape mo yung mga natira. And after that, hindi po spatula ang gamit ko sa pag-fold. So, ginagamitan ko po ng wire whisk kasi mas madali po siyang ma-mix, mahalo lahat at yung air niya is buo. Hindi po mabagsak yung ating cake dahil hindi siya ma-overbeat or ma-overmixed. So, ganyan po guys. Yan po ang aking sikreto. Hindi po, kaya po yung mga mamon namin at ang aming mga cakes is fluffy siya. Dahil hindi ko po in-overmix. So, siguro 1 minute lang siya ginaganon. Okay na. Or less than a minute yata. Pag ganito na yung consistency niya guys,
Yan, parang cotton, soft siya. Ngayon, nagre-ready ako ng 2 measuring cup. Isasalin ko ng 3 cups lang yung measure sa isang measuring cup. And then, sa kabila, 3 cups din. Para pareho lang, level lang. Okay. Kung bakit ko ginagawa ito, abangan nyo. Ayan. Make sure na pareho silang dami. Pagkatapos niyan, guys, medyo natagalan ako maghanap ng ube flavor. Okay, andyan na po. Mga 1 tablespoon of ube flavor. Estimate ko lang yan. And then, gamitan natin ng tinidor to mix them up. Ayan po. So, medyo nabagalan ako sa tinidor. So, kumuha po tayo ng spatula. Ayan. Kasi sa ilalim, hindi masyado siyang nakakaabot yung tinidor. So, kumuha tayo ng spatula. At yun po ang ginamit kong pang mixed para maabot yung hanggang sa ilalim. Okay na po yan. At least hindi siya bagsak, hindi siya water. Silky pa rin at saka soft ang kanyang texture. So, yan po yung butter natin sa ube. Ito namang isa para sa mango. So, wala pa akong dinagdag sa mango. Then, nabuhos po natin sila ng sabay. Ganyan po ang ginagawa ko. Hindi ko po siya hinahati. Ganito po ang ginagawa ko pag nag-bake ako. Ibuhos natin ng sabay. Equal part. Parang mas marami yung ube. Pero okay lang. I mean, malaki yung portion niya. Hindi half-half. And then, linisan lang natin ng konti. And, ganyan na po. Ibibake po natin siya ng 150 degrees within 20 minutes. Enjoy, guys!